May isang napakalalim na tanong tayong pag-uusapan ngayon. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa atin pagkatapos nating mamatay? Para sagutin yan, susuriin natin ang isang detalyadong theological na teksto. Tara, alamin natin. Dumiretso na tayo agad sa pinakasentro ng misteryo. Posible ba na ang kaluluwa ng isang tao ay maging isang demonyo o masamang espiritu pagkamatay niya? Yan ang tanong na susubukan nating bigyan ng liwanag. So para masagot natin yan, di ba, kailangan muna nating unawain yung tatlong pangunahing tauhan sa kwentong ito. Ano-ano ba ang pagkakaiba ng kaluluwa, ng espiritu at ng masamang espiritu? Okay, una, yung kaluluwa o hon. Ayon dito sa ating sinusuri, ito raw yung mismong esensya ng pagiging tao. At ito yung parte natin na haharap sa paghatol kasama mismo ng ating katawan. Pangalawa, yung espiritu o yong. Iba naman ito. Inilalarawan ito bilang esensya ng isang anghel, isang nilalang mula sa langit. So malinaw na hindi ito tao. At pangatlo, yung masamang espiritu o akreyong. Ito, partikular na tinatawag na maruming espiritu. Ibig sabihin, isa siyang hiwalay at bukod-taning kategorya. So para malinaw sa lahat napaka-importante nito. Base sa pinag-aaralan natin, itong tatlong ito, kaluluwa, espiritu at masamang espiritu, ay talagang magkakaiba. Hindi sila pare-pareho, hindi sila pwedeng pag-isahin lang. Okay, so ngayon, malinaw na yung pagkakaiba nila, tingnan naman natin kung ano raw ang nangyayari sa kaluluwa ng tao sa sandaling mamatay ang katawan. Ito yung sentro ng paniniwala ng sumulat ng tekstong ito. Para sa kanya, kapag namatay tayo, yung kaluluwa natin, mabuti man o masama, ay pumapasok sa isang estado ng parang pagkakatulog. Naghihintay lang ito ng huling hatol. At dito natin makikita kung gaano ka-brilliant yung logic. Kasi isipin nyo to, kung kailangan pa ng konsepto ng muling pagkabuhay, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung kaluluwa ay hindi aktibo, 'di ba? Parang natutulog lang siya at kailangang gisingin para sa araw ng paghuhukom. At take note laging binibigyan diin sa kasulatan ayon sa teksto na yung paghatol daw ay para sa kaluluwa at katawan. Magkasama sila, hindi pwedeng paghiwalayin. Yung kapalaran ng isa nakatali sa isa. So, dito na ngayon papasok yung malaking tanong, di ba? Kung ang kaluluwa pala ay natutulog at naghihintay lang ng paghatol kasama ng katawan nito, paano ito posibleng maging multo o espiritong nagpapagala-gala sa mundo? Parang hindi tugma. Okay, palalimin pa natin. Dito na tayo sa pinakapuso ng argumento, yung konsepto ng free will o malayang kalooban. Kasi kung sino ang may free will, siya ang may pananagutan. Ang tanong ng may akda, saan ba talaga nakalagay yung kapangyarihan nating pumili at magdesisyon, lalo na sa paggawa ng kasalanan? Nasa kaluluwa ba o nasa espiritu? At tingnan nyo tong breakdown na to. Napakasimple ng lohika, di ba? Kung yung free will ay nasa kaluluwa, edi yung kaluluwa ang mananagot at kailangang tubusin. Kung nasa espiritu naman, edi yung espiritu. Ganun lang siya kasimple. Tapos, para patunayan yan, gumamit siya ng mga clue mula sa kasulatan. Parang detective, di ba? Sabi roon, una, ang kasalanan daw ay tinutubos ng dugo. Pangalawa, sinasabi rin na ang kaluluwa ay nasa dugo. So kung pagdudugtungin mo yung dalawa, lumalabas na ang pagtubos at ang responsibilidad ay para talaga sa kaluluwa. Kaya naman, heto na yung naging final stand ng sumulat ng teksto. Para sa kanya, malinaw na malinaw, ang free will ay nasa kaluluwa. Ang kaluluwa ang nagdedesisyon at kaya ang kaluluwa rin ang nananagot. Okay, so pagtagpi-tagpiin na natin ang lahat ng ito. Ano nga ba talaga ang huling konklusyon batay sa lahat ng ebidensyang ito? At ito mga kaibigan, ito yung pinakasusi sa lahat ng argumento niya. Yung paniniwalang ang kaluluwa, kung wala ang katawan, ay hindi kayang kumilos. Hindi ito makakagawa ng mabuti o masama. So ang argumento, simple lang. Yung kaluluwa, ginagamit niya ang katawan para kumilos. At yung mga kilos na yon na ginawa niya habang nasa loob ng katawan, doon siya hahatulan. At pansinin nyo, binabanggit sa kasulatan yung mga maruruming spiritu na naglalakbay. Pero wala raw binabanggit tungkol sa mga kaluluwa ng taong naglalakbay. At dito na nga, sa wakas, nakukuha natin ang sagot. Ayon sa buong linyang ito ng pangangatuwiran, hindi
hindi maaaring maging masamang espiritu ang kaluluwa ng tao. Dahil una, magkaiba ang kanilang alikasan, at pangalawa, ang kaluluwa ay nakatali sa katawan para kumilos at para hatulan. Pero, di ba nagiiwan ito sa atin ng isa pang napakalalim na tanong? Kung ganoon pala, kung kailangan ng kaluluwa ang katawan, bakit pa tayo nabubuhay sa isang katawang mortal at may kapintasan? Anong purpose? At ang sagot daw ng may akda ay ito. Ang buhay natin sa lupa ay isang pagkakataon, isang pagsubok para patunayan ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos sa kabila ng lahat ng limitasyon ng ating katawang tao. At dyan po nagtatapos ang ating pagsisiyasat para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig.